Magandang gabi po sa inyo lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ang ating matutunghayan ngayong gabi. Samantala, patuloy lamang kayo sa paglalagay ng inyong mga comments sa ating comment section. At syempre naman patuloy lamang din kayo sa pagsubaybay sa ating mga itinatampok na mga kwento araw-araw. At sa lahat ng mga nakasubaybay ngayon, narito na po ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ang paghanga ng isang tao para sa atin ay madalas na nagiging sanhi upang makaramdam tayo ng kakaibang saya sa ating sarili. Ngunit may mga pagkakataon na ang ligayang dala nito ay maaaring mapalitan sa isang iglap ng nakakatakot na emosyon. Kumusta po kayong lahat ng mga taga-subaybay? Ako nga po pala si Miel, hindi ko tunay na pangalan. 30 years old at isang simpleng may bahay na nakatira dito sa Maynila. Matagal na po ako nakasubaybay sa inyo kaistorya. At natutuwa po ako sa bawat kwentong ipinapadala ninyo. Nagsimula ang aking kwento noong ako'y dalaga pa lamang. Ang totoo po kasi niyan, bago ako nakapag-asawa, isa akong modelo. Hindi naman po ako ganoong kasikat at mga maliliit na negosyo lamang ang aking mga madalas na kliyente sa trabaho kong ito. Pero hindi naman po sa pagmamayabang. Masasabi po talagang maganda ako at talagang kinahuhumalingan ng ilang kalalakihang aking nakakasalamuha. Kapag nagpapakita sila ng motibo sa akin ay magalang ko naman silang sinasabihan na hindi pa ako handa para sa relasyon dahil nga may pangarap pa akong nais kong maabot. Naiintindihan naman nila ako dahil alam din nila ang nature ng trabaho ko. Bagaman at may ilang makukulit na handa o manong maghintay, hindi ko naman sila binibigyan ng anumang motibo upang umasa sa akin. Ayaw ko din kasi talaga yung nagpapaasa ng ibang tao lalo na at alam ko ang priority ko sa buhay noon. Lumilipas din naman ang kanilang panunuyo matapos ang ilang buwan. Sa totoo lamang, ayaw ko din talaga makipagrelasyon sa mga kagaya kong modelo o sino mang may kinalaman sa aking trabaho. Marami kasi akong kakilala na nakipagrelasyon sa mga kabilang sa aming trabaho. Subalit sa huli, nasaktan lamang dahil nga kapag nakakilala sila ng mas higit sa kanilang karelasyon, madali lamang para sa mga ito ang magloko. Halos karamihan din naman ng nanliligaw sa akin ay sumusuko din agad dahil mas pinaparamdam ko na wala akong interes sa kanila. Ngunit sa kanilang lahat, naiiba ang isa sa kanila na itago na lamang natin sa pangalang Andre. Kagaya ko siyang modelo at kahit nga ilang beses ko na siyang binasted, patuloy pa din siya sa panunuyo sa akin. Ako na nga lamang ang napapagod na sumaway sa kanya, kaya naman kinalaunan, hinayaan ko na lamang siya sa kanyang kagustuhan ay pagpatuloy ang kanyang ginagawa. Madalas din kami magka-partner sa mga projects na dumadating dahil ayon sa manager ko, malakas ang dating sa camera kapag kaming dalawa ang magkasama. Well, sa akin, wala lang naman ito. Pure work lamang ang nasa isipan ko. Kagaya na nga lamang na dumating ang isang malaking proyekto sa aking career na siyang nagpabago sa aking buhay. Si Andre, siyang muli ang nakapareha ko dito. At talaga namang asikasong-asikaso niya ako. Always naman siyang ganito sa akin dahil sabi nga niya, doon lamang niya may papakita sa akin na sincero siya sa kanyang layunin na mapasagot ako. Deadman lang naman ako at nag-focus na lamang sa pag-iisip ng mga posibleng posts na ipagawa sa amin ng photographer para sa project na iyon. Habang nag-internalize ako ay isang dating naman na magsisilbi namin tagakuha ng mga litrato. At agad kaming pinapwesto. Kung ilalarawan siya, masasabing tall, dark and handsome ang datingan niya. At long hair din.
Nakapony ang kanyang buhok na siyang nagpadagdag sa kanyang karisma. Kasing tangkad at kasing katawan din siya ni Andre. Umagay dito ang morenong balat niya at nasa isip ko pa nga noon na mukhang maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanya. Pero hindi po ako isa sa mga iyon ng mga panahong ito. Marunong lamang din talaga ako maka-appreciate sa mga magagandang nilalang na nakakasalamuha ko. Medyo masungit ang dating sa akin ng photographer na iyon at lagi pa ngang nakasimangot. Kinabahan tuloy ako na baka kapag hindi nito nagustuhan ang mga posing ko, magalit ito sa akin. Kahit pa man, pinakalma ko ang aking sarili at siniguradong nasa wisyo ako bago kami sumabak sa photoshoot. Ilang saglit pa nga ay tinawag na kami ng mga staff doon upang masimulan ang aming gagawin. Mabilis naman akong kumilos at pumwesto sa dapat kong pwestuhan. Napansin ko ang pagkakatitig ng photographer na iyon sa akin. Medyo na-conscious tuloy ako dahil baka hindi nito gusto ang aking itsura dahil ang kanya mga titig ay mula sa aking ulo hanggang paa. Hindi ko tuloy maiwasang hindi ayusin ang aking sarili dahil baka may kung anong nakita ito na siyang dahilan kung bakit ganoon ang kanyang reaksyon. Nakahinga lamang ako na maluwag nang sinabi nitong pumwesto na kami ng maayos upang makapagsimula na. Dahil nga madalas na kami magka-partner ni Andre, madali na lamang sa amin na makakuha ang emosyon na kailangan para sa ginagawa namin. Wala naman akong narinig na reklamo sa photographer na iyon kaya mas naging confident na ako sa aking ginagawa. Nagawa naman namin ni Andre ang lahat ng mga pinagagawa ng photographer na iyon para sa mga shots na magkasama kami. May solo pictures din kasi kaming kailangan gawin kaya naman habang ginagawa ni Andre ang kanyang trabaho, nagpapahinga ako at nagre-retouch. Mga 1 oras din siguro ang itinagal nito bago ako tawagin ng isa sa mga staff dahil ako na daw ang kukuhanan ng solo shots. Mabilis naman akong kumilos. Bago ako pumesto, lumapit sa akin ang photographer at nagpakilala bilang si Cedric. Hindi niya tunay na pangalan. Kinausap lamang din naman niya ako sa mga gusto niyang ipakita kong emosyon o facial expression habang kinukuhanan niya ako ng litrato. Matama naman ako nakikinig sa kanya upang hindi pumalpak sa trabaho kong iyon. Pagkatapos namin mag-usap ay nakipagkamay siya sa akin. Ewan ko ba kung bakit pero parang uncomfortable ang pakiramdam ko kay Cedric. Lalo pa nga at noong hinawakan nito ang aking kamay ay pinisil pa niya ito ng kaunti. Alanganin lamang akong ngumiti sa kanya bago binawi ang aking mga kamay mula sa pagkakahawak niya. Mabilis akong lumayo sa kanya dahil nga kakaiba na ang nararamdaman ko. Nang muling magsimula ang aming trabaho ay nawala din naman ito sa aking isipan at mas natuon na ang aking pansin sa aking ginagawa. Sa bawat shot na ginagawa ni Cedric, ramdam ko ang bawat hagod niya ng tingin sa akin. Hindi man ako komportable sa kanyang ginagawa ay mas pinili ko maging profesional sa aking trabaho at ginawa ang lahat upang makapag-focus dito. Nang matapos ang shoot namin, nagpahinga muna ako saglit at nakipag-usap kay Andre. Habang nag-uusap kaming dalawa, lumapit muli si Cedric at pinuri kami sa aming trabaho. Kahit medyo awkward ang pakiramdam ko sa kanya, nagpasalamat pa rin ako sa papuri niyang ito sa amin. Bago siya umalis ay muli niya akong tiningnan at gumiti sa akin. Ewan ko ba kung bakit pero parang creepy talaga ang dating sa akin ng photographer na iyon. Hindi ako judgmental na tao pero lahat ng mga nakakasalamuha ko, sa kanya lamang talaga ako nakaramdam ng kakaibang ganito. Mukhang hindi lang naman ako ang nakapansin. Dahil pagkalayo nga sa amin ni Cedric, kinalabit ako ni Andre at sinabihang, bakit daw ganoon makatingin sa akin ng photographer na iyon? Para daw gusto akong kainin ng buo. Nagkibit balikat na lamang ako at sinabihan siya na huwag na lamang itong pansinin dahil ngayon lamang namin siya makakatrabaho. Alanganin lamang na tumango sa akin noon si Andre pero nakasunod pa rin ang kanyang tingin kay Cedric.
na ngayon ay nakikipag-usap na lamang sa client. Nang makapagpahinga na kami, umuwi na rin ako dahil medyo nakakapagod nga ang aming ginawa. Kahit kasi pa-posing-posing lamang kami, medyo nakakadrain ito dahil nga ang emotion na kailangan mong i-portray ay kailangan mong gawin habang kinukuhanan ka ng litrato. Pagka-uwi ko sa bahay ay naglinis lamang ako ng katawan bago magpahinga. Patulog na sana ako noon nang biglang tumunog ang aking cellphone. Medyo nakapikit ko pa nga chinek kung sino ang nag-message na iyon sa akin. Unknown number ang nakita ko. Simpleng hi lang naman ang mensaheng iyon. Hindi ko naman ito pinansin dahil nga antok na rin ako at hindi rin talaga ako pumapansin ng mga messages mula sa hindi kilalang numero. Kinabukasan, medyo na-refresh naman ako. Una kong tiningnan ang aking phone at doon may nakita ako panibagong mensahe mula sa hindi kilalang numero na nag-message nga sa akin kagabi. Pagkabukas ko ng mensahe, bumungad sa akin ang isang tula na base sa aking pagkakaintindi, nagpapahayag ng paghanga para sa isang magandang dilag. Medyo cringe sa akin ang ganoong mga bagay, kaya naman hindi ko ito muling pinansin. Iniwanan ko lamang ang aking phone sa aking kama habang naghilamos na ako at bumaba upang mag-almusal. Wala naman akong schedule ng araw na iyon, kaya't naisip kong magpahinga lamang. May lakad ang aking parents at kapatid kaya't naiwan ako mag-isa sa bahay. Bihira naman kasi ako magka-me time kaya naman sinulit ko ang pagkakataong ito upang magawa ang aking mga gusto. Halos maghapon akong nanood ng movies at nag-relax lamang. Nang maubos na ang aking kinakaing chicha ay doon lamang ako nag-decide na lumabas upang bumili na makukutkot. May malapit kasing convenience store sa amin kaya doon na ako dumiretso. Habang namimili ako ng mga kakain, napansin ko sa labas ng store ang isang naka-helmet na lalaki. Nakatayo lamang ito doon at nakatapat sa akin. Kahit may suot itong helmet, di ko maiwasang makaramdam na para bang tinititigan ako nito. Dahil medyo uncomfortable sa akin ang bagay na iyon, lumipat ako ng pwesto. Naisip ko rin kasi na baka naman masyado lamang akong filengera sa part na iyon. Nang makalipat na ako ng aisle, pasimple kong sinilip kung sumunod ba sa pwesto ko ang lalaking nakita ko. Subalit nanatili naman itong naroroon at nakaupo sa kanyang motor. Medyo nakahinga naman ako na maluwag at natawa sa aking sarili dahil sa aking maling akala. Dinatukan ko pa nga ang aking sarili dahil nga sa pagiging paranoid ko. Matapos kong makapamili ay agad na ako nagbayad at lumabas doon. Paglabas ko'y wala naman na ang lalaking nakita ko kanina, kaya't nagtuloy-tuloy lamang ako sa aking paglalakad. Pagkarating ko sa bahay, napansin kong may maliit na box na nakalagay sa harapan ng aming bahay. Kung hindi ko siguro nakita ang pangalan ko nakasulat doon, hindi ko ito papansinin. Nagtataka akong kinuha ang box at pumasok ng muli sa bahay. Agad kong binuksan ito upang tingnan kung ano ba ang laman. Doon, bumungad sa akin ang 3 itim na rosas at sa stem nito ay may nakataling note. Sinuri ko naman agad iyon sa pag-aakalang nasa loob nito ang pangalan ng kung sino mang nagpadala sa akin ng mga bulaklak na iyon. Ngunit sa loob nito, isang tula lamang ang nakasulat na nagsasaad na kahalintulad ko ang mga itim na rosas. Puno ng misteryo, ngunit napapalibutan ng kakaibang kagandahan. Nagsisilbi daw paalala ang rosas na iyon ng kanyang pagmamahal sa akin, kahit na nakatagoy siya sa dilim at nagmamasid lamang mula sa malayo. Honestly, hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot sa nilalaman ng tulang iyon. Dahil kung iintindihing maigi ang mga linya sa tula, parang sinasabi nito na pinagmamasdan niya ako mula sa malayo. Medyo creepy lamang din ang dating nito sa akin dahil parang stalker ang peg ng sino mang nagpadala ng munting regalong iyon. Wala naman akong balak na itago ang naturang mga rosas maging ang tulang kabahagi nito, kaya naman idineretso ko ito sa basurahan.
Pagkatapos kong ayusin ang aking mga pinamili, umakyat ako sa aking kwarto upang magpatuloy sa panonood. Agad kong tiningnan ang aking cellphone kung mayroon bang nag-text dito. Doon nga ay muli na namang nagpadala ng mensahe ang di ko kilalang numero. Buburahin ko na sana ito at ibablock, ngunit nagulat ako sa mga mensaheng nabasa ko dito. Nagtatanong ang taong iyon kung natanggap ko daw ba ang ipinadala niyang bulaklak sa akin. Medyo kinabahan na ako ng mga panahong ito dahil hindi ko kilala kung sino ang nagpapadala ng mga mensaheng iyon. Ngunit mukhang kilalang kilala ako nito at alam din kung saan ako nakatira. Pumasok sa isipan ko kung sino lang ba sa aking mga naging katrabaho ang siyang nakakaalam ng aking tinutuluyang bahay. Iilang tao lamang ang pumapasok sa aking isipan. Si Andre at ang aking manager. Imposible namang ang manager ko ang siyang may gawa nito dahil babae ito. Kaya naman hindi ko maiwasang isipin na si Andre ang may gawa. Marahil pinagtitripan ako nito kaya't gumagamit pa ito ng ibang numero. Upang makasigurado, tinawagan ko ang numerong iyon dahil kapag nagsalita si Andre, sigurado makikilala ko ang boses nito. Inis kong pinindot ang call button. Marahil umabot ng mga 3 subok ang aking pagtawag bago sumagot si Andre. Pagkasagot nito ay pabiro ako nagalit kay Andre at sinabihang tama na ang pagpapanggap nito dahil alam ko na ang kalokohan niya. Subalit hindi naman ito sumasagot kaya mas tumagdag pa iyon sa inis ko. Alam kong ibang tao ang nasa kabilang linya dahil naririnig ko rin ang paghinga nito. Binabaan ko ito ng tawag at muling tinawagan ngunit hindi na ito sumagot pa. Ang sunod ko namang tinawagan ang totoong numero ni Andre. Agad naman itong sumagot at biniro pa nga ako na himala yata dahil ako ang unang tumawag sa kanya. Samantalang kapag tumatawag siya sa akin ay hindi ko sinasagot. Mataray ko siyang sinabihan na itigil na niya ang pagpapanggap at umamin na ito sa kanyang ginagawang pangtitrip sa akin. Nagtataka naman itong nagtanong kung ano daw bang sinasabi ko dahil wala naman siyang ideya. Dito ko na sinabi na alam kong gumagamit siya ng ibang numero upang i-message ako ng kung ano-anong bagay, maging ang kanyang pagpapadala ng mga itim na rosa sa akin. Subalit seryoso naman siyang sumagot sa akin na wala siyang anumang ipinapadala sa akin dahil alam niya naman kung gaano ko kaayaw sa mga ganoong bagay. Dito na ako nakaramdam ng kakaiba. Di maiwasang hindi pumasok sa aking isipan na kung hindi si Andre ang siyang nagbibigay ng mga bulaklak na iyon at nagpapadala ng mga mensahe gamit ang hindi kilalang numero, sino pala ang gumagawa nito? Napukaw lang muli ang aking atensyon na nag-aalalang nagtanong sa akin si Andre kung may nanggugulo ba sa aking hindi ko kilalang individual. Dahil nga ayoko rin na mag-alala pa siya, sinabi ko na lamang dito na huwag na niyang pansinin pa ang mga sinabi ko. Mabilis kong ibinaba ang tawag dahil alam kong mangungulit si Andre ng sagot sa kanyang katanungan. Pagkababa ko ng tawag ay napatulala lamang ako dahil hindi ko alam ang aking gagawin. Oo nga kasi at sanay ako makatanggap sa aking fans ng mga simpleng regalo. Pero ito ang unang beses na nakaramdam ako ng takot sa kung sino mang nagpapadala nito sa akin. Upang pakalmahin ang aking sarili, itinata ko na lamang sa aking isipan noon na baka isa lamang itong masugid na tagahanga. Kung kaya naman inalam nito ang address ko upang magpadala ng espesyal na regalo. Kung iisipin naman kasi, wala namang masamang pakahulugan ang itim na rosas na iyon at nagpapahayag lamang ng simpleng paghanga. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit sa mga salita nito ay tila ipinapakahulugan nito na nakamasid ito mula sa akin sa kung saan at alam nito ang aking ginagawa. Ayaw ko rin kasing gumawa pa ng ikababahala ng aking isipan dahil lamang sa mga ganoong mga bagay. Kaya naman pinalampas ko ang insidenteng iyon. Baka naman kasi ngayon lamang yan at hindi na masusundan pa.
Baka naman kasi ang ibig sabihin lamang nito ay lagi siyang nakasuporta sa mga lalabas na panibago kong endorsement, kaya't ganoon ang paraan ng kanyang pagsasalita. Nang araw na iyon ay tinuon ko lamang ang aking pansin sa aking ginagawang pagre-relax. Kinalimutan ko ang lahat ng aking alalahanin at in-enjoy ang natitirang araw ng aking pahinga. Akala ko sa ganitong paraan ay lilipas lamang ang mga ito at hindi na masusundan pa ng kung ano-anong mga bagay. Subalit nagkamali ako kay istorya sa aking akala. Ilang araw lamang matapos ang pagpapadalang iyon, muli na naman ako nakatanggap ng mga regalo. Mga simpleng bagay lamang na nagpapahayag ng kanyang paghanga. Sa bawat regalo ay lagi itong may kasamang mga tula kung saan nagpapahayag ng kanyang unti-unting lumalaking paghanga sa aking mga ginagawa. Tulad noong una ay hindi ko na lamang ito binigyan pa ng pansin. Dahil nga ang sabi ko nga noong una, sanay na akong may natatanggap na kung ano-anong regalo mula sa aking mga fans. As long as hindi naman ako nasasaktan, tinatanggap ko ang mga ito. Ang hindi lamang mawala sa aking isipan ay ang pakiramdam na parang mayroong mga matang lagi nakasunod sa aking galaw. Don't get me wrong. I know na modelo ako kaya hindi po talaga malayo may mga matang nakatingin sa akin. Lalo na kapag nasa shoot. Pero ang isang ito, iba kasi yung pakiramdam ko ng panahong iyon. Kahit wala kasi sa shoot at sa mga simpleng gala ko lamang, talaga namang nararamdaman ko na parang may mga matang lagi nakatitig sa akin. Kapag tumitingin naman ako sa paligid, wala naman ako nakikitang individual na masasabing maaaring nakatingin sa akin. Ewan ko nga ba kung bakit sobrang alerto ng instinct ko ng mga araw na iyon. Hindi ko naman nakalain na ang simpleng pagbaliwala ko sa ganoong mga kaganapan, maaari palang magdulot sa akin ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan sa aking buhay. Noong una naman kasi, simpleng mga regalo lamang ang natatanggap ko sa tinawag na nga ng pamilya kong lover boy daw umano. Subalit simula nang mapadala sa pagkakaroon kong muli ng shoot kasama si Andre, nagbago ang lahat. Ang mga harmless na regalo ay biglang naging kabaha-bahala. Nang panahong ito ay nagkataon din ang photographer namin ay si Cedric na siyang kinukuha ng mga kliyente namin dahil talagang magaganda naman ang kinalalabasan ng mga shots. Napapansin ko nga lamang ang panay na sulyap sa amin ni Andre at minsan nga'y parang pinaghihiwalay kami nito. Kinaiinis naman ito ni Andre dahil hindi kami makapag-usap ng maayos. Isang gabi nga matapos kong pumunta sa shoot namin ni Andre, naabutan ko pagka-uwi sa bahay ang isang box sa may labas ng aming gate. Since sanay na ako sa gano'ng mga bagay na iniiwan lamang doon, dinampot ko ito at agad na ipinasok sa bahay. This time ay parang mabigat ang laman nito, kaya naman na-curious ako kung ano nga ba ang nasa loob ng kahong iyon. Pagkapasok pa lamang sa sala ay agad ko itong binuksan. Pero halos masuka ako nang makita ko ang laman. Sa loob kasi ng kahong iyon, may isang tuta na halos basag na ang bungo dahil sa kanyang tinamong mga sugat. Naibalibag ko talaga ito dahilan upang mapukaw ang pansin ng aking pamilya. Maging ang mga ito ay hindi mapigilang masindak sa kanilang nakita. Ano daw ba iyon at bakit may mga ganoong bagay akong iniuuwi sa bahay? Kahit nandidiri ako ay hinanap ko kung may kasamang liham ang naturang package. Subalit this time, wala itong kalakip na liham. Hindi tulad ng mga unang ipinapadala ng fan kong iyon. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Inilalahad nito na mukhang nagustuhan ko daw ang kanyang regalo batay sa aking reaksyon ng mga oras na iyon. Ang tuta daw na iyon ay nagre-representa sa mga taong aali-aligid sa akin na parang aso. Kailangan daw ba na habang maaga pa ay disiplinahin na mga ito upang hindi na sumunod pa sa mga taong hindi naman sa kanila. Pagkabasa ko na mensaheng iyon ay doon ko na pagtanto ang isang bagay. Nakamasid sa akin ang nilalang na iyon sa kung saan. Doon ko naalala na may bintana sa aming sala kung saan mula sa labas,
tanaw mo ang loob ng aming bahay. Agad akong sumilip at nakita ko nga sa labas ang isang matangkad na figura. Nagawa pa nitong kumaway sa akin bago tuluyang umalis sakay ng kanyang motor. Hindi ko ito namukhaan dahil nga naka-helmet ito. Ngunit isang bagay ang aking sigurado. Ang lalaking iyon na nakita ko ngayon ay siya ring lalaking naka-helmet na una kong nakita sa labas ng convenience store noon. Dito ko napagtanto na matagal na akong pinagmamasdan ng taong ito. Ito pala ang ibig sabihin nito na nakamasid lamang siya mula sa malayo. Akala ko'y simpleng fan ito at nakatanghod at naghihintay lamang ng mga lalabas kong ine-endorse na produkto. Subalit nagkamali ako. Literal pala itong nakatingin sa akin sa malayo, kaya naman hindi ko ito napapansin. Base sa mensaheng iniwan nito, mukhang ang tinutukoy niyang umaaligid sa akin ay si Andre. Hindi yata nito nagugustuhan ang pagiging malapit namin ng aking katrabaho sa isa't isa. Nakaramdam ako ng takot sa maaaring gawin nito kay Andre, kaya naman agad kong binalaan ang aking katrabaho. Nang malaman naman ito ang naganap ay pinayuhan niya ako na magsumbong sa pulisya upang mabigyan ako ng proteksyon mula sa individual na iyon. Mas maganda na raw na nag-iingat ako lalo na at mukhang hindi lamang simpleng paghanga ang nararamdaman nito kung hindi isa ng obsesyon. Sinunod ko naman ang kanyang payo at agad na nagpa-blatter bago ko blinaka ang numero niya at ipinakita ko rin muna sa mga pulis ang kanyang huling mensahe na tila ba may pagbabanta. Nangako naman ang mga ito na aaksyon agad at magpapatrol sa aming lugar upang matukoy kung sino ba ang individual na iyon na tila nais guluhin ang aking buhay. Simula nga ng araw na iyon ay parang naparanoid na ako. Lalo na kapag nakakakita ako ng kaparehas na build at suot ng taong iyon na namataan ko sa labas ng aming bahay. Para bang pakiramdam ko, siya iyon kaya naman nagpapanik ako. Mabuti na nga lamang at lagi nasa tabi ko si Andre upang suportahan ako. Dito ko naman siya na-appreciate ng husto at talaga naging dependent ako sa kanyang presensya. Kaya naman matapos ang lahat ng kanyang paghihintay, nagpa siya akong sagutin na rin si Andre. Naging maayos naman na ang lahat at dahil nga marahil sa ginawa ng mga pulis na pagpapatrolya, nawala na rin ang mga pagpapadala sa akin ng mga packages. Tiwala ako noon na okay na talaga ang lahat at wala na akong magiging problema pa. Subalit may mga bagay pala talaga na hindi mo aakalaing posibleng mangyari sa iyo. At ito ay sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Isang gabi matapos ang aming shoot, nagpasya kami ni Andre na magpunta sa kanyang tinutuluyang kondo upang ipagdiwang ang aming opisyal na pagiging couple. Medyo kabado pa nga ako noon dahil first time ko ring magpupunta sa lugar niya. Pero dahil nga sa tagal na ng aming pinagsamahan, tiwala naman ako na walang gagawing anumang bagay sa akin si Andre na labag sa aking kagustuhan. Masaya kami nagkukwentuhan noon nang mapansin ko na may nakasunod sa aming motorsiklo. Mukhang napansin din naman ito ni Andre dahil nag-iba ang timpla ng kanyang mukha at parang naiirita ito na ewan. Tinangka ni Andre na iligawan naturang sumusunod sa amin na individual, subalit patuloy pa rin ito sa kanyang pagsunod. Pagdaan namin doon sa isang intersection, talagang binilisan ni Andre ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan kahit pa nga malapit na mag-red light ang stoplight doon. Sa awa naman ng Diyos, nakalampas kami roon ng maayos at walang nilalabag na batas. Paglingon namin ay naiwan sa kabilang bahagi ang motor. Nakita ko pa nga kung paano itong nahampas ang kanyang motor nang makitang nakalayo na kami ni Andre. Doon lamang para naging kalmado si Andre at bumalik sa dati nitong mood. Pagkarating sa kondo ni Andre ay pinaghintay lamang niya ako sa kanyang sala dahil magluluto daw muna siya ng aming makakain. Habang naghihintay ako doon, napansin ko ang mga tila koleksyon ng photo album. Dahil abala naman siya ay kinuha ko ang isa sa mga ito nang walang paalam sa pag-aakalang ang laman ng mga ito ay simpleng childhood photos lamang niya. Ngunit laking gulat ko nang tumambad sa akin ang mga larawan ko
mula sa iba't ibang anggulo. Kahit wala kami sa shoot ay mayroon akong litrato simula noong unang beses kami magkatrabaho. Ang iba dito ay mula pa sa mga gala ko, samantalang ang iba naman ay habang nasa dressing room ako at nagpapahinga. Nanginginig ang kamay kong kinuha ko ang ibang photo album na naroroon at tumambad sa akin ang ilang litrato habang ako'y nasa bahay at nagre-relax lamang sa aking kwarto. May ilang litrato pa doon na makikitang natutulog ako. At kung paano niyang nakuha ang ganoong mga shots, hindi ko alam. Na mga panahong iyon ay sumisigaw na ang aking utak na umalis sa lugar na iyon. And this time, nakinig na ako sa aking instinct. Kinuha ko ang bag at akmang tatayo na palabas nang makita ko nakatayo sa gilid si Andre at nakatingin ito sa akin. Madilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, sabay tanong kung saan daw ako pupunta. Nabaling ang tingin nito doon sa mga photo album at tila na-realize nito ang dahilan ng aking ikinikilos. Ngumiti ito na matamis sa akin na parang proud pa ito sa kanyang mga nakita. Nakita ko na daw pala ang mga koleksyon ng aking litrato sa kanyang kondo. Sabay tanong kung nagustuhan ko daw ba ang mga ito. Hindi naman ako sumagot sa kanya nang lumapit siya sa akin at akmang yayakapin ako. Doon ay tinulak ko siya at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang pintuan. Mabuti na lamang at simula noong maging kami, binigyan niya ako ng access sa kanyang keycard kaya naman mabilis kong nabuksan ito. Takot na takot ako sa pagkakataong iyon dahil unti-unting nabuo sa isip ko ang mga senaryo na naging kaganapan sa akin. Nang makita ko ang mga litratong iyon ay doon ko napagtanto na sa simulat sa pulpa lamang, si Andre na ang lover boy na stalker ko. Mangiyak-ngiyak na ako ng mga oras na iyon dahil sa mga nangyayari. Hindi ko akalain na ang taong aking pinagkatiwalaan ng gusto ay siya din palang taong naging dahilan upang malagay ako sa alanganing sitwasyon. Hindi na ako gumamit ng elevator doon at sa hagdan na ako dumiretso. Magandang bagay din na sa hindi ganoong kataas na floor located ang unit ni Andre, kaya naman agad ako nakababa. Mabilis ako lumabas sa lugar na iyon at halos lakad takbo na ang aking ginawa. Sa gitna ng aking pagtakbo ay biglang may humintong isang motorsiklo sa aking harapan. Sa sobrang takot ko ay pinaghampas ko talaga ang taong nakasakay dito. Nagulat na nga lamang ako nang bigla ako yakapin ito at sinabing nasa ligtas na ako. Doon na ako nag-angat ng tingin at nakita ko si Cedric na nag-aalalang nakatingin sa akin. Binigyan niya ako ng helmet at pinasakay sa kanyang motor. Alanganin pa ako noong una dahil ang mga oras na iyon ay parang nawala na ako ng tiwala sa kahit na kanino. Naintindihan naman niya ako kaya naman sinabihan niya ako na sa biyahe niya ipapaliwanag ang lahat. At dahil desperada na rin ako makaalis sa lugar na iyon, sumama na rin ako sa kanya. Doon ay napag-alaman ko na may kakilala pala si Cedric na isang modelo na minsang kinabaliwan din ni Andre bago niya ako nakilala. Sinabi daw na modelong iyon ang lahat ng dark sides ni Andre sa kanya. Kaya naman noong makatrabaho niya kami at makita niya ako, nag-decide siyang protektahan ako upang hindi ko maranasan ang dinanas na takot ng kanyang kakilala. Yun daw ang dahilan kung bakit minsan ay parang pinaglalayo niya kami ni Andre kapag nasa shoot kami at kung bakit sinundan niya kami ngayon dahil nakaramdam din siya ng hindi maganda. Bibigyan daw niya sana ako ng babala ngunit hindi niya agad kami naabutan. Mabuti na nga lamang daw at nabanggit ng kanyang kakilala kung saan banda makikita ang condo unit ni Andre. Kaya't nakapunta siya doon at naabutan nga niya akong nananakbo. Hindi ko talaga akalain na mga oras na iyon ay ang taong hindi ko inaasahan ang siyang magliligtas sa akin sa kapahamakang munti ko nang danasin. Nang gabi ring iyon ay dumiretso kami sa police station at inireport ang aking mga nakita at naranasan. Agad namang umaksyon ng mga pulis matapos sila makakuha ng warrant at naaresto din si Andre ng gabing iyon. Nakita sa kanyang condo unit ang helmet ng motor na gamit niya sa tuwing ine-stalk niya ako
at na-recover din ang mga litratong palihim niyang kinuhanan. Matapos ang gabing iyon, binigyan naman ako ng management ng sapat na pahinga upang makarecover sa trauma na aking inabot. Maging sila at ang aking pamilya hindi inakalang si Andre ang siyang stalker ko. Dahil nga mukhang mabait naman ito at matagal ko na nga ang kakilala. Malaki din ang pasasalamat nila kay Cedric dahil sa ginawa nitong pag-aksyon. Hanggang ngayon kay istorya ay daladala ko pa rin ang trauma sa pangyayaring iyon. Dahilan nga din upang magretiro ako sa pagiging modelo. Huling balita ko noon kay Andre ay dinala na ito sa mental hospital dahil nakitaan umano ito ng problema sa kanyang pag-iisip. Si Cedric naman ay patuloy kong nakakausap hanggang sa ito na nga po. Kami nagkaroon na ng sariling pamilya. Bagaman at may takot na dinala ang karanasan kong ito, naging dahilan din naman ito upang makahanap ako ng aking kasiyahan ngayon. Dito ko na po tatapusin ang liham ko kay istorya. Maraming salamat po sa inyo at naway may nakuha ang aral ang inyong mga taga-subaybay sa aking naging istorya. Lubos na gumagalang, Miel. Wala sa tagal o bilis ang pagkakakilala mo sa isang tao ang maaari maging basehan kung paano mo siyang pagkakatiwalaan. Hindi lahat ng taong matagal na nating kakilala ay ating mapagkakatiwalaan. May mga pagkakataon kasi na ang akala natin na taong ating maaasahan ang siya din palang nilalang na magdadala sa atin sa kapahamakan.